Dalawang kataong nasawi habang isang minor de edad ang sugatan matapos pagbabarilina. Ang tatlong sakay ng payong-payong tricycle kaninang umaga sa crossing ng barangay Culambog, Pikit North, Cotabato. Ating makakapanayam live dito sa aming himpilan, si Police Lieutenant Colonel Ben-Hur G. Katkata na officer in charge ng Pikit Municipal Police Station. Sir, magandang hapon po. Sir, magandang hapon po. Live po kayo dito sa aming himpilan 93.7 Star FM Cotabato. Sir? Hello. Hello. Hello sir, magandang hapon po. Again, live po kayo dito sa aming himpilan 93.7 Star FM Cotabato. Sir Ben-Hur G. Katkata ng officer in charge ng Pikit Municipal Police Station. Yes po, ma'am. Magandang hapon po sa inyo at sa ating tagapakinig. Ayan sir. Sir, mangingi lang po kami ng details patungkol po dito sa pamamaril ng isang payong-payong driver sir. Can you give us details po kung ano po ang nangyari? Okay, ma'am. So, kaninang alauna ng hapon, February 28, is mayroong shooting incident nangyari sa may barangay Culambog, Pikit, North Cotabato, na kung saan ang biktima ay nagkangalang Alvin Mascud Alimaw at Nurhaya Mascud Alagasi ay binaril habang sumasakay ng kanilang payong-payong Yes, sir. papuntang barangay Culambog. At itong mga biktima ito ay galing sa kanilang residente sa Upper Labas, Midsayap. So pupunta sila ng barangay Culambog dito sa bayan ng Pikit, kung saan ay habang minamaniho nila ang kanilang sikat ay pinagbabaril sila ng mga suspects. Yes sir. Sir, meron na po bang Yes sir, sige po. At kasama pa yung kanilang anak na lalaki na yung 10 years old. So, nasa mabuting kalagayan na po siya. Dinala na po siya sa may Midsayap Hospital. Yes sir. Sir, mayroon na po bang suspect dito po sa pamamaril? So, sa ngayon ay nandun tayong ating investigator sa area at nag-iimbestiga pa sila at kung sino talaga yung may gawa ng pamamaril. Sir, what about po sa meron na po bang initial investigation po patungkol po sa posibleng motibo bakit po binaril itong mga biktima? So, ang aming nakikita dito ay ang motibo nito ay personal grudge dahil yung conversation nila sa cellphone is parang hinihintay siya dito sa sa barangay Culambog. Sir, what about po doon sa sabi niyo po kanina na mayroon pong nadamay na estudyante, tama po ba? Ano na po ang kalagayan ng estudyante ngayon, sir? So, nasa mabuti na siyang kalagayan dinala siya dito sa sa Cruzado Hospital sa Pikit. So, pinoward naman siya ng Cruzado Hospital doon sa Midsayap para sa dagdag na medikasyon.
Sir, maaari nyo po bang i-describe po kung ano ang nangyari doon sa mga biktima, sir? Kasi po, may mga kumakalat sa social media na ngayon na tinakpan daw po ng dahon ng saging itong mga biktima, sir. Okay, yung sa picture, nakita natin na yung tinakpan na ng saging para dahil kinuha na ng kwan ng pamilya kagad. So doon sa pinangyarihan ay nakakuha tayo ng mga basiyo ng Calibera 45 pistol. Yes, sir. So ongoing na yun ang checkpoint operation natin doon sa Kulambog at sa Silik kasama yung Philippine Army sa agarang pagka-detention ng ating mga suspects. Yes, sir, para po sa huling katanungan na lang po, sir, no? Ano po ang payo ninyo o babala po ng pulisya tungkol sa publiko matapos po ang insidente, sir? So sa ating mga kababayan dito sa Pikit at sa ating karatig munisipyo is ang kapulisan natin dito sa Pikit ay nagpapatupad ng ating programa, yung Unified Intensified Anti-Criminality Program na kung saan ay araw-araw na nag-check kami sa daan ng mga sasakyan, lalo na itong mga motor. At ang bago na lang sa mga drivers is huwag na kayong magdamdam sa amin kung ginaistriktuhan namin kayo na hinahanapan kayo ng mga UR, CR ninyo at yung mga walang plate number kasi yun man ang instrument ng mga na gumagawa ng krimen. Yung motor ang ginagamit nila. So yun, inistriktuhan namin, ini-impound namin yung wala mga papilis na mga motor. Maraming salamat po again, Police Lieutenant Colonel Ben-Hur G. Katkata ng Officer in Charge ng Pikit Municipal Police Station.